Naniniwala ka rin ba na walang kasalanan si Vic Soto sa kaso ni Pepsi Paloma? Naglalabasan ang ilang mga sikat na personalidad na naniniwalang walang kasalanan si Vic Soto sa kaso ni Pepsi Paloma. Narito ang buong detalye ng mga nalalaman nila. You are watching Showbiz Ganap Global. Sa pagputok ng bagong taon, isang pelikula ang gumimbal sa mundo ng showbiz. Pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma, ang kontrobersyal na pelikula ng direktor na si Daryl Yap, ay muling binibigyang buhay ang isang isyu noong dekada 80 na matagal nang natapos. Ang pelikulang ito ayon sa teaser ay naglalayong buhayin ang isa sa pinakamaingay na eskandalo sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Ang pangalan ni Vic Soto ang muling nabanggit kasama ang mga dating kasamahan niya sa Itbulaga na sina Joey De Leon at Richie De Horsey bilang mga di umanay sangkot sa kaso ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma. Sa loob lamang ng isang araw matapos ilabas ang trailer, umani ito ng milyon-milyong views online at ang pangalan ni Vic Soto ay nagtrending sa X na dating Twitter. Habang ang iba ay nagdududa at nagnanais ng mas malalim na paliwanag sa kaso, maraming personalidad ang lumantad upang ipagtanggol si Vic, Joey at Richie at magbigay ng kanilang opinyon ukol sa pelikula at sa kaso. Guada Guarin. Dahil wala na si Pepsi, si Guada na lamang ang makapagsasabi kung ano nga ba ang tunay na nangyari noon. Ito rin ang dahilan kaya nais marinig ng publiko ang panig ni Guada na matagal nang tinalikuran ng showbiz. Nang mag-viral ang teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma, nagbigay daan ito upang muling mapag-usapan ang controversial issue noong 1982 na kinasangkutan ni Pepsi Paloma. Dahil dito muling naungkat ang interview noon ni Guada Guarin sa entertainment editor na si Eugene Asis ng People's Journal noong June 2024. Ayon sa interview, 14 na taong gulang pa lamang si Guada na maging bahagi ng highly publicized scandal sa industriya ng showbiz. Ngunit matapos ang 42 years, binasag ni Guada ang kanyang pananahimik at nagbigay linaw ukol sa mga nangyari. Nang banggitin ni Eugene na nakakaawa ang mga taong nadamay sa issue na wala namang kinalaman o kasalanan ay ipinahayag ni Guada na hindi niya raw noon maisip ang mga ganong bagay dahil bata pa siya at wala pa siyang kakayanan na magdesisyon dahil sunod-sunuran lang din siya sa kanilang manager na si Dr. Ray De La Cruz. Mayong mas matanda na, aminado si Guada na iba na ang kanyang pananaw. Sa dami raw ng mga naranasan niya sa buhay, ngayon daw niya naiisip yung mga ganoong bagay. Hindi katulad noon na naguguluhan pa siya. Tahasan ring sinabi ni Guada na walang nangyaring rape kay Pepsi Paloma. Ipinaliwanag niya na bagamat umabot sa korte ang kaso noon ay tuluyan naman itong isinara. Ngunit dahil nanatili silang tahimik ukol dito, ang impresyon tuloy ng publiko ay hindi pa ito tapos. Dagdag pa niya hindi sila ang nagdedesisyon noon kung kailan sila i-interviewin dahil may manager sila at hindi sila kumikilos ng sila lang. Maria Jennifer Mitchell o mas nakilala bilang Sarcy Emanuel. Si Sarcy Emanuel, isang kasamahan ni Pepsi Paloma bilang soft drink beauties noong dekada 80 ay nagbigay ng kanyang pananaw tungkol sa kontrobersyang kinasangkutan ni Pepsi. Sa isang panayam noong 2024 kasama si Julius Babaw, ipinahayag ni Sarcy na ang depression ang nagtulak kay Pepsi sa kanyang pagpapatiwakal. Nagbigay din ito ng opinyon sa teaser ng pelikula ni Daryl Yap at sinabi nito na sino ang nag-relay ng story sa direktor. Di ba patay na yung tao? Siya lang ang may alam ng totoo. Saan nila kinuha yung story? Si Sarcy ang isa sa mga unang nakakita ng bangkay nang dalhin sa ospital. Ayon sa kwento niya kay Julius Babaw, siya pa ang nagpikit ng mata ni Pepsi at nagpasok ng dila nito sapagkat nagbigti ang nasabing aktres. Jonalie Hickens o mas kilala bilang Coca Nicolas. Si Coca Nicolas ay kabilang din sa soft drink beauties na kinabibilangan ni Pepsi Paloma na binuo ni Dr. Ray De La Cruz.
Sa panayam sa kanya ni Julius Babaw, isiniwalat ni Coca ang nalalaman umano nito sa malaking kontrobersyang pinagpiestahan ng publiko. Ayon kay Coca, gimmick lamang ng namayapang talent manager na si Dr. Ray ang pang-aabusong ibinintang ni Pepsi laban kina Vic, Joey at Richie. Ayon pa kay Coca, mismong si Pepsi ang nagsabi sa kanya ng katotohanan. Nang tanungin daw niya si Pepsi ng, totoo ba yung kina Tito Vic at Joey? Sinagot daw siya ng, hindi alam mo naman si Tito Ray, parang hindi ka naman naano dyan kay Tito, lahat gagawin niya para sumikat tayo. Kilala kasing mag-gimmick itong dating manager nila na si Dr. Ray, at mabilis makapagpasabog ng headline sa tabloids. Kaya nga sa maiksing panahon ay napaingay niya ang grupong binuo niya na soft drink beauties. Gil Guerrero. Ang former actor na si Gil Guerrero ang isa sa mga kaibigan ni Pepsi na hindi nakakalimot sa kanya. Si Gil ay binansagan noong Betamax King dahil sa bold movies na ginawa niya noong dekada 80. Kilalang kilala ni Gil si Pepsi dahil kapwa sila discoveries ng talent manager at optometrist na si Dr. Ray de la Cruz at nagkasama rin sila sa pelikulang The Victim na ipinalabas naman noong 1982. Nang mapanood ng dating bold actor na si Gil ang controversial teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma, muli niyang naalala ang mga pangyayari. Alam daw kasi ni Gil ang mga kaganapan noon dahil siya ang kasama ni na Pepsi at Ray sa paghahain ng kaso laban sa mga komedyanteng sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Naroon siya nang maghain ng kaso si Pepsi at ang kapwa nito bold star na si Guada Guarin. Pero ang binitawang salita ni Gil ay, sa totoo lang, hindi naman na-rape si Pepsi. Yun ang opinion ko. Arnold Clavio. Hindi na rin napigilan pa ni Arnold Clavio ang magbigay ng comment patungkol sa issue. Ayon sa kanya, inilabas na ang trailer or teaser ng pelikula na The Rapist of Pepsi Paloma para sa taong 2025. At dito ay matapang na binanggit ang pangalan ni Bossing Vic Soto bilang rapist ng nagbigting dating bold star na si Pepsi Paloma o Delia Smith sa totoong buhay. Pwedeng magtago sa artistic freedom ang direktor pero hindi sa mga umiiral na batas. Maliban kung may public record ang korte batay sa akusasyon. Baka yun ang intensyon, ang manggulat. Ilang dekada nang binubulabog ang Pilipino ng isyong ito. Tuwing may malalaking problema ang isyong ito ay laging panligaw. Pero tanda ko sa panayam ni Julius Babaw kay Coca Nicolas, kaibigan ni Pepsi, na ang rape issue ay gimmick at gawa-gawa lamang ng kanilang manager, ang namayapang si Dr. Ray de la Cruz. Dalawang Soto ang tumatakbo sa election 2025, si former Senate President Tito Soto, kapatid ni Vic, at si Mayor Vico Soto ng Pasig City, anak ni Vic kay aktres na si Connie Reyes. Nagpapakontrobersya ang nasa likod ng pelikula at ang pag-iingay na ito ay malinaw na paghingi ng simpatya. Dahil malabo itong mapayagan ng Movie Television Review and Classification Board or MTRCB na may hayagang paninirang puri o defamation. Sino ang source of information ng eksenang napanood? O ito ba ay bahagi ng isang panaginip ng mga karakter? Huwag nating kalimutan na ang chairman at CEO ngayon ng MTRCB ay walang iba kundi si Lala Soto Antonio, anak ni Tito Sen at pamangkin ni Vic. Tandaan, sa mundong ginagalawan natin, hindi dapat mawala ang respeto sa kapwa at pagiging disente. May mga norms at ethics na dapat sundan. Dinky Do Jr. Naungkat din ngayon ang dating interview ng namayapang aktor na si Dinky Do Jr. noong January 2024. Isiniwalat nito ang kanyang kaugnayan sa issue. Ayon sa kanya, naging malapit siya kay Richie De Horsey na isa sa mga sangkot sa kaso dahil tumira noon sa kanyang poder noong mga panahon na hindi na okay ang relasyon niya kina Tito Vic at Joey. Dahil dito, first-hand niyang nakuha ang mga impormasyon patungkol sa kaso. Ayon sa kanya, frame-up daw yon ng manager ng Soft Drink Beauties na si Dr. Ray de la Cruz. Pera daw ang pinagugatan at gustong pagkakitaan noon ng mga talent ni Ray kaya naman umabot sa pagsisampa ng kaso. Nabanggit pa niya na dapat paniwalaan ang mga naging statement ni Coca Nicolas na na-interview ni Julius Babaw na nooy niligawan din niya sapagkat
Si Coca Nicolas ay malapit kay Pepsi Paloma. Witness siya sa mga naging kaganapan noon kaya mas dapat nang paniwalaan. Habang patuloy na umiikot ang kontrobersya, hati ang opinyon ng publiko. Ang ilan ay naniniwala na ang pelikula ay isang mahalagang hakbang upang maibahagi ang totoong nangyari kay Pepsi Paloma. Ang iba naman ay naniniwala na hindi na kailangang buhayin pa ang isyong ito dahil makakaapekto lamang ito sa mga buhay ng mga taong sangkot. Kayo, ano ang paniniwala ninyo sa isyong ito? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap Global updates.